Hello guys! Ito na ang chapter 3 ng ating lesson na pinamagatang gas laws. At dito, matututunan nyo kung paano kumikilos ang mga refrigerant sa loob mismo ng system. Kaya huwag kayong bibitiw at mag-uumpisa kaagad tayo. Okay, so narito na tayo sa chapter 3 ng ating refrigeration and air conditioning lesson. May pamagat na gas laws. Okay? Yan, ano? Pagkatapos pag-aralan daw ang chapter na ito, maintindihan mo na ang tungkol sa pressure at boiling points. Matutunan mo na din ang magbasa ng compound gauge at ipaliwanag ang high pressure gauge. May paliliwanag mo na rin ang pagsukat ng vacuum at ang paggamit ng saturation o PT chart. PT stands for pressure temperature chart. O minsan tinatawag yan na card. Okay. Atmospheric pressure. The air around you has weight, and it presses against everything it touches. That pressure is called atmospheric pressure or air pressure. It is the force exerted on a surface by the air above as gravity pulls it to Earth. Okay, Earth's atmosphere is about 300 miles thick, but most of it is within 10 miles of its surface. May typographical error dito. Air pressure decreases with altitude. At sea level, air pressure is about 14.7 pounds per square inch. Pwede maging 15 na yan, i-round na yan. May bigat ang hangin at tumutulak ito pababa habang hinihila ito ng gravity. Ang tawag sa bigat nito ay atmospheric pressure o air pressure. Ang ating atmosfera ay may kapal na 300 milya o 480 kilometro, pero ang karamihan ng hangin nito ay nasa loob ng 10 milya. Habang tumataas ang iyong kinaroroonan, panipis ng panipis ang hangin. Sa level ng dagat, ang atmosfera ay 14.7 pounds per square inch. Kaya habang naglalakad ka, umuupo o ano man ang ginagawa mo, may bigat kang dala-dala sa ulo mo o sa balikat. Yan ay 15 PSI. Ang bigat na ito. Hindi lang natin nararamdaman dahil nasanay na tayo rito. Lalo na ang ating baga. Tamang-tama lang ang bigat na ito para mahila ng ating baga ang hangin. Kapag humina ito, mahihirapan ang baga natin. Galing talaga ng Diyos, ano? Alam nyo ba? Matagal na nakasulat sa Biblia na may bigat ang hangin, bago pa man ito natuklasan ng mga scientists. Saan sa Bible yun, sir? Sa Job 28:25. Okay, next slide. The boiling point of a liquid varies according to the applied pressure. The normal boiling point is the temperature at which the vapor pressure is equal to the standard sea level atmospheric pressure, which is 14.7 psi. At sea level, water boils at 100 degrees Celsius. At higher altitudes, the temperature of the boiling point is lower. Ayon dyan, nag-iiba ang boiling point ng likido depende sa ibibigay na pressure dito. Ang normal na kulo ng tubig ay 100 degrees Celsius sa level ng dagat. Kapag mas mataas ang kinaroroonan mo, bababa ang atmospheric pressure, kaya bababa din ang boiling point. Ayan, sa larawan ano. Kukulo at kukulo siya sa 212 degrees Fahrenheit o 100 degrees Celsius. Dahil nasa sea level siya. Pero pag tinaas mo yan sa bundok ng Himalayas, ay mas mababa ang kulo niya. Mas mababa pa sa 212, kumukulo na siya. Yan. So, nag-iibang boiling point ng likido depende sa ibibigay na pressure dito. Okay?
Kaya kung 0 PSIG ang pressure, mas mababa ang temperatura ng pagkulo. Kaya lang, sa 0 pressure, wala nang hangin. Siyempre, 0 pressure na nga eh. Kaya wala na ring apoy kasi kailangan ng apoy ang oxygen para magningas. Tanong, mapapakulo ba ang tubig kung walang apoy? Isip-isip. Nasa kasunod na mga slide lang ang sagot. Okay, nasagot nyo. Okay, magpamerienda ang mali. Next slide number 5. In an ordinary non-pressurized cooking vessel, the boiling point of water is 100 degrees Celsius. That's standard pressure. Yun yung atmospheric pressure, yung 15 PSIG. Once the temperature in the vessel reaches the boiling point of water, excess heat causes the water to vaporize into steam. In a sealed pressure cooker, however, the boiling point of water increases with increasing pressure. As the temperature increases, so does the pressure, resulting in superheated water. Sa ordinaryong lutuan, kukulo ang tubig sa 100 degrees Celsius sa level ng dagat. Kapag naabot na ng tubig ang kanyang boiling point, ang dagdag na init ang magpapakulo dito tungo sa pagiging singaw. Pero sa selyadong pressure cooker, tumataas ang sukat ng boiling point ng tubig dahil sa dagdag na pressure. Habang tinataasan mo ang pressure, tataas din ang boiling point. Okay. Katulad nitong nasa picture, Dito, kukulo siya sa 212 o 100 degrees Celsius kasi nga may fixed na yung atmospheric pressure na 15 PSIG. Ngayon, dito, tinakpan mo, tapos dinagdagan mo yung pressure niya na 15 PSIG pa. So, tataas ngayon yung pagkulo niya ng 250 degrees Fahrenheit. Okay. So, ganyan taasan mo yung pressure, tataas din yung boiling point. At yan ang nangyayari sa loob ng refrigeration system. Unti-unti nyo maintindihan yan mamaya. Okay, next slide. 0 pound per square inch absolute or PSIA means that the atmospheric pressure has already been taken away from the tank with the help of a vacuum pump. When perfect vacuum is reached, water molecules will boil. This is how a technician takes out possible moisture in the system. At 30 inches of mercury or 0 PSIA, water molecules boil at negative 60 degrees Fahrenheit. So, sa pagkakaliwat sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Ang ibig sabihin ng 0 pound per square inch absolute ay natanggal na ang atmospheric pressure sa loob ng tangke o system. Kapag naabot ang perfect vacuum, kukulo ang molekula ng tubig sa negative 60 degrees Fahrenheit. Kaya mahalaga sa mga technician ng vacuum pump para matanggal ang moisture na maaaring nakapasok sa system. Okay. So, kaya sa tanong na, pwede bang pakuluin ang tubig ng walang apoy? Ang sagot ay oo. Alisan mo lang ng pressure at maghihiwalay ang mga molecules. Yes sir, pwede pala ako magkape kahit walang kalan? Oo. Pwede. Pero may problema. Dapat mo munang matutunan kung paano magkanaw ng kape gamit ang singaw sa halip na likido. Kasi nagiging singaw siya eh. At dapat mo rin pag-aralan kung paano iipunin ang singaw sa labas ng vacuum. Pagkatapos, dahil malamig ang singaw, dapat magustuhan mo na uminom ng kapeng malamig. Okay. Next. Compound gauge has two scales, both starting at 0.0 PSIG. One scale reads above atmospheric pressure, the other reads pressures below atmospheric and is therefore read in inches of mercury. Yan yung simbolo niya. Bakit HG M dapat kasi mercury.
Kasi ito ay Latin word yata ng hydrogyra o gyrus. Na ang ibig sabihin ay liquid silver. Kaya Hg ang ginamit. Inches of mercury. Yan ang ibig sabihin niyang Hg na yan. Tapos yung dalawang kudlit na yon sa taas, yun yung inches. The compound gauge is generally colored blue and is used by technicians to measure low side pressures of a refrigeration system which sometimes are in a vacuum. Yan, so may dalawang panukat daw ayon sa pagkakaliwat sa Tagalog ang compound gauge. Ang isa ay panukat para sa above atmospheric at ang isa naman ay para sa below atmospheric. Kalimitan ng kulay asul ito at ginagamit ng technicians na panukat sa low side ng system na kung minsan ay nasa vacuum. So ito yon, kaya naging compound kasi sumusukat ito ng dalawa. Yung isa above atmospheric, kaya hanggang doon, hanggang sa 500. May retard, hindi ibig sabihin yan retarded. Ibig sabihin yan, dahan-dahanin mo na at sumobra na. Retard yung pagkarga mo. Tapos ito naman, mula dun sa 0 pababa, yan yung below atmospheric. Kaya yan, compound gauge. Sumusukat ng above atmospheric, sumusukat ng below atmospheric. At ito dito, hindi na PSIG ang basa mo dyan. Inches of mercury na. So yan, nakatutok sa 30, kaya ang tawag dyan, 30 inches of mercury. Yan. By the way guys, ang panukat na ito ng mercury, yung inches of mercury ay ginagamit din sa mga weather forecasting. Panukat ng weather, yung low pressure. Yan, yung barometer na yata ang tawag nila doon, barometer. Oo. Okay. Manifold gauge. Ayan. Most gauges read 0 and are used to measure pressures above atmospheric and is different from the pressure reading of absolute zero pressure gauges. Ayan. Ayon sa pagkakaliwat sa Tagalog, karamihan sa mga gauge ay nag-uumpisa sa 0 at above atmospheric ang sinusukat nito. Iba ang sukat na ito sa absolute zero na siyang totoong sukat dahil isinama dito ang atmospheric pressure. So ayan sa PSIG, 0, tulad niyan, naka-0, pero ang totoong sukat niyan ay 15 PSIA. Kasi gaya nga ng paliwanag, may nakapatong ng 15 PSI sa atin, sa ating paligid. Ayan, so yung 10, magiging 25 na plus 15. Ito yung absolute. Ito yung PSI gauge. Okay. So, may tanong ako mga kapatid. Bakit manifold gauge ang tawag dito at hindi compound gauge? Ang ibig sabihin ng manifold gauge ay, manifold, kasi yung manifold, ito yun. Yan ang manifold. Ang ibig sabihin kasi ay isang pipe na may ilan pang lateral pipes na nagpapanagpo dito. So, ayan yung pipe niya, Pero may mga pipes na pwedeng pumasok at lumabas. Ayan. Yan. Kaya, ito yung manifold. Parang sa exhaust ng kotse, may exhaust siya, pero yung exhaust, yun yung tambutso. Tapos, meron pa siyang yung exhaust naman yan nakakabit sa exhaust manifold. Ayun yun. Yung may 4 na butas, doon naman nakakabit yung tambutso. Yan, ganun din to. Kaya manifold gauge. Ayan, tanong, meron ngayong mga gauge, o meron mga gauge na isahan lang. Ito lang, blue side, tsaka yung red side. Pang high side siya, tsaka pang low side. Tanong, kung yung isahan lang ba na yun, matatawag din bang manifold gauge? What? Oo. Manifold gauge din yun kasi may mga papasok din siya at may palabas. Kaya,
manifold pa rin yon kinakabitan sa kanya. Okay. Next slide. Okay. Uy, end of lesson segment na. So, let's have a quiz. What is a compound gauge? Okay, natandaan niyo yung pinag-aralan natin. Compound gauge. Yan. Okay. Ang sagot, it is the one that can give readings of both pressures above and below atmospheric and is usually color-coded blue. So, ito yon. Yan ang compound gauge. Okay, next question. Why is the red gauge not considered a compound gauge? Bakit hindi tinatawag na compound gauge itong red na to? Sagot, it only can give reading above atmospheric. But some newer models can read pressures below atmospheric and therefore are considered compound gauges as well. So, pagka yung gauge mo na kulay pula ay sumusukat lang ng above atmospheric, tulad nito, maabot niya siya ng 500 pero hindi siya makasukat ng below atmospheric, 0 to minus, ganun. Hindi siya compound. Iisa lang ang nasusukat niya above atmospheric lang. Pero may mga bagong labas na mga gauges na pwede na rin mag-vacuum. So, compound gauge na rin yun. Next, what is a gauge manifold? Yan. So, ang gauge manifold ay yung kabuuan na nito na nakakabit sa manifold. Kaya pwede mong tawagin na it is the metal structure that holds both low and high pressure gauges. Ito yun. Kaya pwede mong tawagin, mapaisa man yan o mapadalawa, manifold gauge yan. Kabuuan na yan. What are the colors of the gauges and where in the system are they used? So, sagot, blue or low pressure. Blue for low pressure o low side, red for high pressure, high side. Ayan. Kaya mas malaki ang PSI na naabot nito, 500, kasi sa high pressure side siya sumusukat. At ito naman sa low pressure side. Okay. Next question. How do you express the reading in vacuum? Itong parting to. Paano mo yan sasabihin? Ang sagot, inches of mercury. Ayan. So, dito tayo nagtatapos muna. Puputulin muna natin dito. At sa susunod, i-upload ko naman yung part 2 ng chapter 3. Okay, see you guys!